Hello, good morning. This is Cora Sakdalan. Today po ang topic natin is about dun sa mga tanong na ano bang mas maganda, deed of sale or deed of donation? Let's say po tayo ay may ipapamana or may ipibigay tayo na property habang buhay pa tayo na parents, gusto nating ipamana sa ating mga anak. Meron po kasing ganun mga parents na nagtatanong kung ano mas maganda, deed of donation ba or deed of sale? Kasi para siyempre ang ano nila, yung gusto nila makabawas sa taxes, gano'n. Mas maganda po para sa amin, deed of donation kung ito po ay donation talaga. Kasi mas maganda po gawin yung tama kung donation. Kung sale po, kung binibenta po talaga natin sa anak natin, siyempre deed of sale po ang gagamitin natin. Pero kung ibibigay lang po natin or ipapamana do'n sa ating anak ng buhay pa tayo, mas maganda po deed of donation naman. Kasi yun po ang totoo na gagawin natin. Kasi kung deed of sale po, ang ating pong magagastos, yung ating sa BIR is 6%, yung capital gains, 1.5%, yung documentary stamp tax, and then yung ating naman po deed of donation is 6%, and then yung documentary stamp tax is 1.5%. So parehas. Parehas silang 6%, yung sale, 6%, yung donation, 1.5%, yung doc stamp, 1.5% din yun sa donation na doc stamp. Ang kaibahan lang po, since na talaga naman ito'y ipapamana o ibibigay na po natin tayo sa anak natin habang buhay pa tayo, since na dinodonate lang naman talaga natin at yun ang totoo, mas maganda po is donation kasi meron pa po tayo dyan na exemption na 250,000. Pwede po tayo mag-less ng 250,000. Yun po is during the calendar year na wala pa po tayong na bigay or na donate na 250,000 dun sa whole calendar year na yon. Ayun po, so medyo makakabawas-bawas din po yun sa total na babayaran natin. Ayun po, maraming salamat. Sana po nakatulong sa inyo ito. At sa mga nagtatanong po about sa title transfer, message lang po kayo. Ayun po, maraming salamat. Again, this is Cora Sakdalan po.